Maraming salamat po, Reverend Bishop Joel Italio. Madam Boss of Ceremonies, Joey Bicaslan, isa sa mga opisyal ng pamilyang OFW, SMA, Lani, Miss Lani, Petricosa. Ang aming hinahangaan, sinasalubuhan, magiting, at maganda. Kasi Pilipinas sa Sabang. Alam niyo ba, galing sa aking puso, yung sinabi ko na hinahangaan ko siya. Way back in 2010, lumaban siya. O tumakbo siya sa pagka-kongresista ng kalaban kay si Gloria Macapagal-Arroyo. Siyempre, natalo siya. Kung si Fernando po ay natalo na po. Pero hinahangaan talaga kita sa ginawa. Kasi once upon a time, year 2006, I was chairman of the National Labor Relations Commission. Yung posisyon po yan na yan ay cabinet plan. I was not of retirement age yet. I was only 56 years old at the time. But I resigned my position as chairman of the National Labor Relations Commission. And my only reason was I did not want to be a part of an overly corrupt and illegitimate regime. Nawala pa ako sa mga tinatawag ninyo na high tech. Way ahead of the resignation of the high tech people like D.K. Soliman, Secretary Salvador Purisima. I would like to likewise acknowledge the peoples of this undertaking, this Expo 2013. Alam niyo, hindi yung aming mataling na kaibigan. Dekada na, more than decades na kaming pagkakaibigan at saka coordination and cooperation for the welfare of OFWs. Walang iba kundi si broadcast and print journalist par excellence, Mr. George Ariola. Talapakan natin si George. Siya ang inom ng ilang activity na ito. Sa ngayon, akala niyo, madali pa ang pagdating ng mga kababayan natin. Pero kung may hapon at saka bukas, babahin ito ng mga tao. Maraming salamat po, George, Mr. Ariola, at ang napili ninyo na maging guest of honor at saka speaker sa Expo na ito. Alam ko na napakadami dyan na nagpipresenta sa iyo. At pinapagagawa ka na kung ano-ano. Ako naman ay nananahimik lang sa isang tabi. At yan, ako ang pinili mo na magiging speaker and guest of honor sa undertaking na ito. Maraming salamat po sa inyo, Mr. George Ariola. Nais ko rin acknowledge ang aking mga kaibigan, former DTI, Director ng si Pete Ong, at yung kanyang kaibahan na former professor sa Silliman University, si Madam Ses Manti Ong. Magkasama po sila. Pareho mga OFW sa Bahrain. And of course, kung dating kalimutan i-acknowledge, yung the best governor of one of the provinces in Bicol, Albay, Sorsogon. The best governor, Sorsogon, does not have, but will have someday. Wala iba kung si governor, more Gallinera. Kung mo pabayaan yung pag-face ko sa Sorsogon. Nag-face ka naman eh. Meron ka rin
And so, ladies and gentlemen, yung nandiyan sa mga booth, also, sige dyan lang kayo, okay lang. Pero naririnig nyo naman ako eh. At kailangan, you have to man the board, ika nga. Alam niyo po, si Bishop, ngayon lang kami lang magkilala. Ngayon lang kami nagkatabi sa upuan. He's a man of God. Siya ang spiritual leader ng napakadaming mga OFWs. Kaya nagagalit siya sa mga ambassador. Dahil sa frustration niya. Kung sana nasa lugar na siya ng mga ambassador, kung siya ay naging ambassador, marami ito matutulungan. Kasi nasa puso niya ang iwa ang talagang tumulong sa mga OFWs. Lalo na yung mga distress. Pero hindi naman kailangan maging ambassador para makatulong. At yan, si Reverend Bishop Joel Italio. Kung titimbangin natin ang mga poundage, ang mga weights, ang mga OFW na tinulungan niya, baka hindi mabilang as compared to the poundage of the combined weights of the OFWs na tulungan ng ilang ambassador. Legendary siya. Hindi ko nga siya nakilala pa personal, ngayon pa lang, pero dahil karamihan sa kanyang mga spiritual followers ay nasa UAE, kaya alam ko, namumonitor ko ang kanyang pangalan at ang kanyang activities. At ito masasabi ko, si Ambassador Roy Sineres, akala nila macho. Yan ang akala nila. Yan ang mukha na ako ng Panginoon Diaz. Kaya akala nila macho ako. Pero hindi nila alam na mababang luha ako. Madali ako maging teary-eyed. Kanina, may binulong sa akin yung Reverend Bishop na automatically, immediately, naging misty ang aking mga eyes. Alam niyo ba yan? Kantang misty, ibig sabihin niya teary-eyed ka. May binulong ko siya sa akin. Naging misty ang eyes ko. And then I thought deeply. Sabi ko, bihira-bihira na. Mababang luha ka o, pero bihira ka na naging misty eye. This man is a man of God. I believe na the Holy Spirit na sa kanya. Yung nagpamisty eye sa akin, siguro hindi naman talaga sa Bishop eh. Yung ating mahal na Holy Spirit. Palapakan natin ang Bishop at ang Holy Spirit natin. Now, speaking of tears, teary-eyed, ang problema ng ating 10 million OFWs, ang tindi. Kasi naging OFW din naman ako for 15 years. I started as a labor representative in the Kingdom of Saudi, in the United Arab Emirates in 1983. And then after 6 years, I was transferred to Washington, D.C. And after that, binalik ako sa United Arab Emirates as ambassador. I worked overseas for 15 years of my life. I worked there overseas. Filipino, overseas Filipino worker in Cotabato. And so therefore, I know whereof I speak. Kapag sinasabi ko, ay mga problema na ating mga kababayan OFW ay napaka-bigat. Yung tinatawag sa English na soul wrenching. Maka-experience ba kayo na nasasakta kayo, naiipit yung daliri ninyo, naiipit yung mga paa ninyo dahil sa mabigat na tao na naka-apa o yung nagsarapit o biglang pinapaan ang daliri mo, sobrang sakit. Physical yan, physical pain. Pero naranasan niya naman yung pain na nararamdaman ng pain galing sa inyong kaluluwa. Kung hindi kayo naniniwala sa kaluluwa, meron. Hindi lang physical at saka emotional ang pain na nasasuffer
ang ating mga kababayan OFW, pati yung pain na nagmumula sa kaluluwa, sa soul natin na nararamdaman nila yan. Kasi ako mismo na nararamdaman ko yan. Nung ako yung ambassador. There was a time na naglakihan na yung mga anak ko. Kailangan na mag-aaral sa kolehiyo. Kasi nung maliliit pa lang siya, kasama ko sila sa UAE. Pero kung mag-college na sila, hindi ko na kaya yung gasto sa tuition. Ang laki ng tuition. Sa elementary, yan si Christopher, may youngest son. Pumasok yan doon, Christopher, may youngest son. May advisor, may editor, and may photographer. Lagi ko siya kasama. Since February 8, nagsimula kami pumunta sa Mindanao para magpakilala na kandidato ako. Since February 8, hanggang ngayon hindi niya ako iiwanan. May sariling negosyo yan. Maraming PLP yan na mga sakat dahil nasa ako siya music industry. Siya ang pinag-produce ng mga beats. Meron siya sa studio. Pero without my asking him, iniwan niya yung kanyang business sa mga kandadan. And since February, magkasama kami. Katabi kami sa aeroplano, katabi kami sa tricycle, katabi kami sa bus. And yet, wala kaming bagay na pinagtatalunan. Napaka-stable ang temper nito, ang temperament nito. Kaya siya din ang aking stabilizer ng aking temper kapag nagpapanik na ako minsan. Kapag tinignan na ako yan, kumakalma na ako kasi ayaw ko. Nahihiya ako sa kanya pag ako ay nag-blow my top. And I want to share one example to my own youngest child. Kaya sa UAE, nung lumaki na sila, di siya, nung lumaki na sila na Christopher, nagsiuwian dito yung anak ko anak para mag-aaral. Pati si Mrs. iniwan ako. Kristyano ako, hindi naman iisa lang ang asawa ko. Diba? Iniwan ako. Kaya there was a time, kahit sa napaka-close ko sa kanila, there was a time na pag natutulog na ako, pag naghahanda na ako matulog, siyempre, nakaugalingan natin na meron tayong prayers before going to bed. Pagkatapos ko magdasal niya, uncontrollably, tutulog ko ako sa lungkot sa kanila, sa mga ako. Anong klaseng buhay ko na nakahulay ka sa pamilya ko? Mabuti sana kung tayo ay magbubuhay ng 1,000 years. Napaka-ikli ng ating buhay. And then you spend it away from your loved ones. So, uncontrollably, tutulong ang luha ng ibang ba? Nakakala nila macho dahil ang mga kapatidiyas. Walang macho-macho. Walang macho-macho. Sarap ng ngiti mo. Kasi pag pinamahan ka ng lungkot para sa mga mahal sa buhay, hindi mo kaya tutulungin ang iyong sarili. Lalo na kaya yung ating mga kababaihan. Walang trabaho dito sa Pilipinas dahil sa kaya halimbawa, 10 million na ang ating jobless. 10 million, ibig mo, i-compare natin yan sa population ng Singapore. Ikaw lagi ka sa Singapore, alam ko, may natin ang kausap ko sa negosyo. Alam mo naman ang population, governor ng Singapore. 3 million lamang, yung pinunyahan nyo yan. Ang total population ng Singapore na isang bansa ay 3 million. Ang total population ng United Arab Emirates, kung saan ako'y naging labor kasi at ambassador, ay also 3 million. Dito po sa Pilipinas, 10 million lamang, 10 million pa lamang ay OFWs na. 12 million pa lamang ay jobless na. 20 million underemployed. Oh Lord, what is happening to our country? 10 million suffering from the pain of being exiled from their loved ones overseas in pursuit of bread and butter. Sino ba ngayaman kung magtatrabaho ka ng
si Hannah, yung aming daughter na broadcaster, KBP awardee. Kapag halimbawa si Hannah umalis ng bahay, ang mga ilang oras na bago bumalik, pagbalik niya sa bahay, yung aking apo na 2 years old, sarap ng tawa. Ang sarap pakinggan yung laughter of happiness ng isang infant. Eh, yung aking mga kababayan na kasabahay na there are millions. Sa 10 million natin population, halos kalahati niya, 5 million yung mga kasabahay. Na karamihan ay mga nanay ng mga young children, they leave their young children to take care of the children of other mothers. Hindi original sa akin po ngayon, kanya kay Ibang Secretary of Foreign Affairs last time open. Sabi niya, our women should not be living their own children to take care of the children of other mothers. Pero gano'n niya rin. Yung sakit ng kaluluwa, naramdaman ko yan. Bagaman hindi naman ako young mother, ilan na nila sila. Pinagyan, bago matulog yung mga young mothers na yan, most especially. At hindi lang yung mga young mothers na yan, yung mga nurses natin, nakahiwalay sa pamilya, sa mga magulang nila, yung mga mekaniko, yung mga engineers, sa napili nila yung pamilya, katulad natin yan na tumutulong mo sa lungkot. Every night, bago kayo bigyan, nakahiga sa ulang, pagulong ang luha sa lungkot. Ang sakit ng kaluluwa. Kapag pinigan natin yung mga unan, na pinagtutuluan ng mga luha ng tempilo natin ng mga kababayan ng Moses. Pinigan natin yan. Ilog yan ng mga luha. They are crying a river, if not an ocean, every night of their years of Moses. Ang pain, so in English, it knows into your very soul. Ano yung knows? G-N-A-W-S. It knows into your very soul. Napakasakit. Parang anay na hindi mo nararamdaman na pinakain pala yung pinaka-foundation ng bahay mo. Yun, ang ginagawa na extreme loneliness for loved ones. Nakatali sa kontrata, 2-year contract, mamatay ang anak mo, God forbid, mamatay ang tatay mo, God forbid. Hindi ka pa gawin ng employer mo. Kung sabihin ng employer mo, no, this is stated in the contract that if your father dies, you can go home. No, finish your contract. Dahil naslig tayo. Masakit sa kaluluwa. So, ano gagawin natin? Lalo, sa halip na bumababa ang bilang ng ating mga OFWs, lalong lumalaki. Ang vision ng OFW Family Club para sa bansa, vision. Ang binivisualize. Ang vision namin ay sana, one day, wala na ang OFWs. Para one day, i-dissolve na namin yung OFW party list namin kasi wala na silbi. Wala na OFW. Yun ang vision namin. Wala na sa OFW. Kasi kawawa sila eh. Lalo na, nagpapadala ng mga ambassador yan. Hindi natutuloy ng ating mahal na vision. Walang silbi. Siya pala vision, let me tell you, wala ka magalimutan ko. Isa sa mga pinatangkala ng party list na ito ay yung the ambassadors should serve not only at the pleasure of the President but at the pleasure of the Filipino community. Kapag ikaw ay hindi nag-perform sa inyong sole duty to protect the OFWs, dapat pauwiin ka na. Dapat kapag pinitisyon ka ng community na uuwi ka, pauwiin ka na. Dapat pauwiin ka na agad. Wala na maraming mga kaso-kaso. Kapag
humihinga ka pa ng excellency, wala ka naman nagagawa ng excellent. Dapat umuwi ka ng kapag. Yan ang sabi ng community. Bakit? Ang ating batas kasi, Republic Act Number 1842. Ano sinasabi niya sa Republic Act Number 1842? Yung ating tinatawag na Migrant Workers Magna Carta. Section 27, ano sinasabi? The top priority concern of the Philippine Foreign Service, of the Secretary of Foreign Affairs, and of all the ambassadors of the Philippines, the top or highest priority concern shall be the protection of overseas Filipino workers. Top priority. Ang ibig sabihin ng pinaka-cornerstone, ang pinaka-predicate, ang pinaka-bedrock ng ating Philippine foreign policy ay yung i-protect ang mga Pilipino sa overseas. Ano ba yung ibang priority ng Department of Foreign Affairs? National security. Furtherance of national security. Pero, wala naman tayo national security threat. Halimbawa sa Saudi Arabia, hindi naman tayo invade yan. Wala naman possibility na mag-invade tayo ng Saudi Arabia. Wala Paris, wala America. So, it's all the ambassador assigned in Riyadh, the UAE, and other countries na hindi naman security risk sa ating bansa. Hindi na upang yung national security na yan. Anong area pa? Kaya tatlong areas ng ating Philippine foreign policy. Protection to workers, Filipino workers, furtherance of national security yan, yung China na yan. National security risk sa atin, kaya tumutok dapat yan yung mga diplomats natin sa China. Ano pa yung third area? Economic diplomacy, bilateral trade relations. Bibigyan tayo sa UAE, halimbawa ng mga masita. Mga masita, so Philippine food. Mas importante mo ba yan? Sa iyo na pagprotekta tayo ng human beings who are all our very own countrymen. Kaya pinaka-top priority concern ng Philippine Foreign Service ay yung protection and assistance to nationals. Therefore, kapag yung ambassador naman ay hindi ginagampanan yung kanyang top priority concern, meron na akusahan ng murder na alam natin ay frame up, self-defense, hindi man lang yan ang natatalo yung accused na Pilipino sa kulungan. Alam mo na sinapasok ka, naturingan ka ng ama ng mga Pilipino dyan sa jurisdiction ko, hindi ka man lang nakapagulong sa kulungan, sa pitan kung saan may mga Pilipino na nakakulong, ipinauubaya mo lang sa mga lepo at tasik. Hindi naiintindihan ng mga jail warden kung ibig sabihin ng atasik. Kala nila atasikis. Samantalang pagpapasok lang po punta niya sa mga kulungan, nagpapagayway ang Philippine flag, malayo pa lang, nagkaganda sila. Ayun ang experience ko yan. Pupunta ko sa jail sa Bujera, sa mga pa-university siya. Malayo pa lang, guardia sa kanyang guard post. Nakagano na eh. Pagdaan ng aking kotse na nagawa kayo, nakasaludo na eh. Ibig sabihin, mabigat. Kapag ang ambassador tumatalaw sa pintan, kasi wala namang tatay yan, yung mga nakagulo na Pilipino dyan, mga tatay yan, nandoon sa La Union, nandoon sa Zamboanga, nagsusumikap. Ikaw na tulingan ng tatay. Tapos hindi ka wala nakakatungko. Hindi ka umatin ng hearing. Habang nililitis yung kaso ng isang Pilipino, pinapaubaya mo sa unsur mo. Ang signal na sila ng pamparating sa authorities. Kapag mismo ang pastor, pumupunta sa mga kulungan, sa mga ospital. Diba? Nakakarating nga sa hari, sa presidente ng bansa, direktor ng guardia, direktor ng kulungan. His Excellency, the Ambassador of the Philippines, personally visited the jail to visit Filipinos. Nakakarating sa hari yan. Sabi naman ng hari ngayon,
maintain our excellent diplomatic relations with the Philippines. We have to find out what is going on there in that case. Probably the pastor really believes that these people are innocent. We have to be careful about dispensing justice with these Filipinos. Never mind other nationals, because they are ambassadors today, they are not going there. But for Filipinos, we have to study their cases carefully, because we do not want to disrupt, destroy, or damage our bilateral relations with the Philippines. The Philippines is a great country. It has a population of about 90 million, whereas UAE, only 3 million is huge. And big country, we have to keep our relations with them and on an even field. So, malaki signal na napaparating ko sa Director of Immigration, Police. Parang nangyayari yung kapanahon ni St. Paul. St. Paul, nung napupunta siya sa Corinthian, yung mga Corinthian centurions, one time, may mga centurions na hinuli si St. Paul. Sabi ni St. Paul, "Don't touch me. I am a Roman citizen." Binigyan ko siya. Ganun din dapat ang mga Filipino workers. Huwag mo lang batihin. Mga karating ito sa aking ambassador at ipaparating ito sa inyong hari. Hindi ang puso na lang ng pulis ko. Huwag dahil huwag yung ambassador. Ayaw Pilipino kasi ambassador nila ingay. Nakakabulong sa hari ng UAE at ng Saudi Arabia. Kaya nabanggit na kanila na namin ang visa. Dahil nilamang si Mahida Palaydi o si Sara Lalawagan at si Janaki ng mga pinahulugan na makaeskapo sa bilang. Marami pa yan. Hindi na kailangan pang si iba. Alam mo tayo si Roy. Roy, pangalan niya. Chris? Si Roy nga. Alam mo yung si Roy, di ba? Si Bo Roy. At apelido niya, Roy. Ang first name niya, nickname niya, Bo. Diba, pumasok na naman sa UAE na may nalagay dito na siya. Ito pinako niya. Hindi niya nakalusot na siya. Pagpunta niya sa CR, meron pa na CCTV. Habang pinatagal na yun siya dito sa kanyang brief. Ulong! Sentensya, 7 years. Ay pati yan. Tulungan natin. Sa halip mo 7 years, 2 years lang. Bakit? Every time, anak ko yan eh. Ako ang tumingang mama eh. Ikaw, kung anong gagawin ito, tutulungan kita, pagkaulit mo pa. Hindi lang 7 years ang pakiusap ko dito sa UAE. Putol. Diba? So sabi niya, kung pag-ulitin ito, sige. I take your word for it. So wala, makaperte yung hari. So wala na ako, makaperte na tao niya. Nakamahari, si Albert. Si Albert Bonroy ay sana napapo ninyo, nakatuloy sa pinakasya. You know, when he left the country, dumaan ito sa FBI, sa mga polis, walang derogatory criminal record itong tao na ito. So, nung nire-review na mga staff ng hari, si scientist na lang na yan. At malapit na yung birthday si scientist. Ginawagan ako, Excellency, I am reading your letter to His Highness. You're asking for pardon for Roy, for Albert Roy. Is he really
sila isang kapitan ng polis. Hindi, dinala siya sa station. Tulong. Tulong yan. Tulong dapat yan. Kaya dami ang telepono ni Kuya Ray ninyo, ni Amba, 24 hours yan. Kasi, ito isasarap pa yan. Eh, sino na lang tatawagan? Anak mo. Kaya ka ngayon, kahit hindi naman nababasa ko na, aking telepono. 0928-788-65 24 hours yan. Bakit ano naisip ko? Iba may nagkakaproblema sa mga ibang dating at makakatulong ako. Eh, dapat meron siya na access. Lifeline yan. At saka iniisip ko na rin tuloy. Kasi kung alam ko, apat na binata ko, kung saan minsan nagpupunta ng mga activities sa gabi, eh kung saan ako yan, may emergency sila, pala yan. Kaya ako, 24 hours a day. Ganun din ginawa ko sa UAE. So itong engineer kayo, pumunta ng course. Tawag sa akin, tulungan mo ako. Kasi lasing ako. Bumangka pa ako ng pumunta ng course. Course na nga kasi, I'm preparing na lang kung ano yung engineer na Romero. Eh, punta ka rin ako. Ba, straight ko yung kapitan ng course. Ayaw talaga siya pagkawalan. Eh, tama-tama, birthday pala niya. Birthday niya. Alas 6, kasi madala na ako yung aksidente. Birthday pala niya. So, tinawagan ko na yung sekretary ko. Umutin ko nga nila ang napapagod ng bulwa. At, sir, alas 8 pa. Hindi naman rin, alas 8 magbukas ang flowers siya. Dali po nito, pinapapagod ng bulwa. Dali po nito. Bibigay natin sa kapitan ng polis na binangga ang posi. Parang tayo, tulungan na. Sabi ko ng kapitan, how can I say no to your excellency? Happy birthday sa akin. Happy birthday. Sabi kayo na sa akin ng gilid. Eh, kaya parang personal ang pag-aalog ako sa mga walang tapos. Kasi walang tatay yan. Hindi ko na rin. Ikaw na lang. Ha? Lagot. So, in the meantime, na hindi naman natin, wala naman akong magagawa at lumalaki ang bilang ng mga OFWs overseas, 10 million ang ating jobless, 1 billion, 10 million ang ating OFWs, underemployed, billion. Wala naman akong magagawa dyan. Kasi ang sanhi ng ating joblessness, underemployed, at sa Pilipino diaspora, ay massive fraud and corruption in the country. Massive fraud and corruption in the country. According to the World Bank, 30% of our country's annual budget is being wasted due to massive fraud and corruption. But how much is 30%? 30% yun. Malapit na ba sa 3 trillion, 2.6 billion ang ating annual budget? Eh, ang World Bank naman sasabi ito, sisikwalin lang yan ng mga backfires of fraud and corruption in our ways. Kaya yan. Of 2.6 billion, 700 billion pesos. Alam na alam ni Governor Monian, Millionaire, ano kalaki yung 700 billion. I am not talking here of 700,000 pesos. I am not talking here of 700 billion. I am talking here of 700 billion pesos na sisikwalin na naman ng mga funcionaries. Massive fraud and corruption. Money is supposed to be the lifeblood of the economy. Lifeblood yung pera eh. Kaya nagsabi ni John Maynard Keynes, hindi naman ako may sabi niya kasi ang training ko eh, loan, abogasiya. Pero sabi ni John Maynard Keynes, banto, ekonomista, kung nakaraang siglo, money is the lifeblood of the economy. Sabi ko, lifeblood pala yung pera, kaya pala buhay na buhay. Ang Pilipinas, dahil ang lifeblood transfusion ng mga OFWs ay maabot ng 20 billion US dollars every year. Kung hindi dahil sa kanilang lifeblood transfusion sa ating ekonomiya, eh parang hindi na tayo sa mga Asia, naging dead man of Asia na tayo. Lifeblood transfusion yan. 30%, 700 billion. Yun naman ang lifeblood na hinihigo ng mga kurang sa ating lipunan. Kaya, again, sabi ko lang sa iyo, nilabanan mo, alam mo na kung sino, dahil yun ang personification
corruption in the country. 700 billion, 500 billion pesos. That's the kind of money that's supposed to be spent to create infrastructure that will generate jobs. Di sana wala na nag-OFWs kung walang mga crooks. Kasi sa halip na pupunta sila doon, wala na makakasang bahay. Sa halip na pupunta sila doon para kumita ng 8,000 pesos a month. Eh dito na lang sila. Sige na lang siya kung jobs dito. Ano ba naman? Nagsasabi mo. 10 million na ngayon ang kapina sa mga vacancies eh. Ang unemployed yan ang pipinta sa kali ng mga sigalino. Magiging kasambahay natin. Tapos, ano pila dyan? Pinagsasabatan na ng mga employer. Hindi lamang ng mga araw, mga sinapulian, wala. Pero marami. Kung meron tayong mga 6 million na kasambahay, isipin nyo na lang kung ilang milyon. Araw-araw ang sinasambahay niya. Hindi dapat nangyayari ito sa ating mga sambahayan. Dapat nandito sila sa Pilipinas. So, anong dapat gawin natin? Para matapos sa ilong Pilipino diaspora, labanan natin ang mga personifications of passive graft and corruption. Tulanan natin ang aking idol. Totoo, labanan natin ang massive graft and corruption because the end of corruption will be the end of the Filipino diaspora. The end of corruption will be the end of underemployment. The end of corruption will be the end of starvation and widespread poverty in this country. Kaya salamat. Maraming salamat sa iyo, George. Itong ginawa ni George. Tinutulungan niya ang ating mga OFW at mga kababayan na ma-empower para magkaroon ng sariling livelihood. Kasi sa harap ng widespread poverty in the country, kailangan magiging batigan tayo, nagkaroon tayo ng know-how para kung paano kumita ng marangal. Ito, ang ginagawa ni George over the past several years of decades. Kaya, kung ang ating mga OFW sa tinuturing natin ng mga bagong bayani ng bansa, si George is a hero in his own right. Palapakan natin si George. So, maraming salamat once again, my dear friends, for listening to your friend. I am Amba Voice-Oyeres, by the way. Yung parties ko po, number 4 sa Balota. Pakisihin nyo lang yung number 4 sa Balota. Alam mo, number 4 sa parties. Kasi alam naman, number 29. Asahan ninyo, na kapag nakuloon tayo sa Kongreso, ipaglalaban natin ang pamilyang OFW, ang mga pamilyang OFW, ang mga kapwa natin ng kagawa. Alam niyo ba? Ito, si Pin, at saka si Ceci, they can attest to the fact na merong willing na mag-donate sa akin ng campaign fund and I decline. Is that true? Bakit? Hindi ko na papakita kung sino siya. Pero ito ay kilala sa actualization. I do not want to be beholden to people who are involved